Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, June 26, 2024. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Morning. Good morning. Makulimlim na umaga sa inyo. Good morning. Mapapanood ang karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Text line 0999-376-6768. Ulitin daw natin dyan. 0999-376-6768. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, sa GMA For The Box Channel 25. Yan. Happy birthday! Ay, happy birthday muna sa ating mga marino kahapon. Okay. Day of Seafarers Day. Lahat ng ating mga kababayan na naglalayag, maging sa mga barkong pandagat ng ibang bansa o kaya sa ating mga dito sa domestic at lahat, ay isang masigabong pagpapalakpak namin sa inyo, sa inyong paggagawa. Talagang kayo ay talagang masasabi nating puhunan ng bayan. Puhunan, ha? Puhunan. Para bang yung yung puhunan ng lalaki. Oo, matindi. Ay yung kanyang puhunan. Oo. Gano'n. Gusto ko, ayoko sanang batiin to si Harry Paltogan. Yan yung SunTrust. President na SunTrust. Si Harry. Si Harry. Magaling mag-golf to Siya rin yung chairman dyan sa Sherwood Hills. Si Harry Paltogan. Birthday niya Di wag ko nang... magaling mag-golf yan wag ko nang batiin. Cordillera boy yan Di magaling mag-golf. Si Harry Paltogan. Isipin mo kung makakapag, pataas, rice terraces.
Ganon? Tirahin mo. Naku, ang hirap nun ha. Hirap nun. Oo. Tinitira ba yun? Mag-overclub ka nun. Kasi, Overclub ba yun? Meron Pero, maganda. Ang nangyari sa ating dalawang golfers, ay, babae. oo ba? Teka, makiramay muna ako dito. Oy. Sige, makiramay. Kay paring Ed Chowa. Yung kanyang... Siya ba yung sa Shell? Hindi. Oo. Si Johnny Beng Chowa ay ama niya ata ito. Nakikiramay kami sa iyo. Nakikiramay po kami. Si Ed kasi ang presidente namin sa aming Village Association. Okay. Oo. Kamamatay lang nung kanyang nakikiramay kami. Nakikiramay tayo. Ano yung sa golf? Yung dalawa. Dalawa nakapasok. O, Pagdanganan at saka si Ardina. Mabigat sila. Si Doti Ardina at si pangalan pagdanganan. Ano talaga yan? Magagaling. Magagaling talaga. Pero ang nanalo dun sa kanilang golf na Yuka Saso. Yun naman matindi. Japanese Philippines. Dating nanalo sa magandang panalo nila sa Asian Games. Asian Games sila. Sila Yung bakbakan yun with China. Galit nga, na-fire yung coach ng China Galit yung tinalo ng mga Pinay. Kaya Tayo nagalit. lang, magaling din pa ng Thailand. Ha? Pero, meron silang programa para sa sports sa lahat. hindi, sa LPGA. Laging nakaposisyon niya mga Thai women golfers. Dalawa sila. Dalawa rin sa atin. Dalawa. Ginagastusan ng government. Sila. Ginagastusan. Tapos meron silang champion, nakalimutan kong pangalan. Hindi po gumagastos. Ang ginawa nila, nagtayo sila ng Pogo. Golf Academy. Para bang nagtayo doon sa may probinsya, sa Batangas. Maganda yan. Alam mo, Doon ganun dapat Tapos grassroots pa lang, ina-identify na sino yung... Alam mo, dapat sa mga probinsya, yung mga, halimbawa, Iloilo, Football Academy. Kasi kilala sila yun football. ang kanilang Magaling sila dyan. Di ba? Yung mga ganong klase, sa Kanlubang, yung baseball naman. Meron sanang ganon na workout. Dalawang Filipino golf. Si Bianca Pagdanganan at Doti Ardina. Doti Ardina. Dati na si Doti. Yan po ang announcement ng National Golf Association of the Philippines. So dumadami na yung ating 17. contingent. Magaling, 17. Madami na. 17 athletes and 100 officials. Hindi. Yan po ay hindi tayo pumipili niyan. Hindi. Papaliwanag ko lang pa. Oh, yes. Ano yan? Yan po ay mayroong rankings. May qualifier yan. Yan pong Olympic rankings na yan, hindi kahit sino ay pwede pumunta ron. Halimbawa, ang Pilipinas, padala natin itong dalawa, hindi ganyan. Kaya po kakalaro sa Olympics itong dalawang kababayan natin dahil maganda ang performance nila. Sa qualifiers. Nasa top 60 sila. Yes. So yung Olympics, meron silang rankings. Silang dalawa laging consistent din nasa top 60. Si Bianca Pagdanganan ay 35 ang kanyang posisyon. 35th. Bata pa to, 26 years old. Kilala ko yung ama nito At nung bata ito nakakasama namin. Talaga? At hindi kami manalo ni Paling Alex Magno. Hindi talaga. Doon sa teenager, ina-outdrive kami. Teenager pala. Hindi naman si Tapos si Obed Ardina ang tatay po, nila. number 55. Hindi si Obed. Hindi si Obed. Hindi si Obed. Gob. Hindi si Good Obed. morning, Gob. Teka, may babatiin din ako na kakilala ko na to Then I was at an event kahapon, yung opening ng Banyan Tree. Parang ano yan hotel. Grupo, international group yan. International group. May tumapik sa akin pagtingin ko taga-subaybay pala natin si Dave Almarines, dating head ng PITC. PITC Philippine International Trading Corporation. Pero ngayon, private business. Nagagalit sila dahil daw nawawala yung ating YouTube at Facebook. Talaga? Pag po nangyari yan, mag-TV muna kayo. O kaya Channel, radyo. Aliw Channel 23 o radyo. Anyway, Dave, Kasi pumunta ka dyan. kapag nasa labas ka ng bahay, magandang YouTube Oo. Diba? Nawawala sa kanila yun. Ganyan talaga nangyayari sa atin. Kasi magagaling itong ating service providers. Ikaw naman. Pagbigyan na lang ho natin. Ka-approve lang ng NEDA board ng Digital Infrastructure Project. At saka hindi lang yun, parang Conrad, parang Joel. Nakakuha tayo, ito, $288 million from the World Bank for the digital program. Digital program. Baka naman kung saan pa mapunta yan.
16 billion daw project. Philippine Digital Infrastructure Program. Para po yan sa broadband connectivity at high-speed internet Ayan. doon sa mga hindi nararating nitong mga kukupad-kupad natin na telcos. Dyan ho sa amin, dito sa Pasig. Meron? Oo. Kasama ba yan? Ito yung World Bank ODA. Hindi, ito yata doon sa far-flung mga provinces. Ano. Public daw Hindi po pa yan. inaabot. Kung kailan Kayo hindi pa rin naabot kahit na near-flung kayo. kung kailan darating yan, hindi pa natin alam. Pero aprobado na yan. Ang sabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, World Bank yun. yan daw po makakaganda sa ating economy. Si Neda Chip. He of lower tariff, rice tarification fee. Popularity. Tama-tama yan para makakuha sila makakonsulta sila. At least magagamit na nila itong digital program. Consultation sa farmers, etc. Mga malalayo. Aha. Okay. Ano na nangyari doon sa flagship, Secretary? Ayan. 2 taon na. Oo. Sa katapusan ng buwan, magdadalawang taon na kayo Na flagship. ni isang flagship. Wala pang... kala ko ba minamadali yan? Sinasabi nila, baka matapos ang term ng presidente. Wala ni isang masimulan dyan eh. Ito, Subway. Panahon pa ni Duterte yan, pare. Hindi, pero yung section by section to eh. Ganon. Masisimulan kaya? Masisimulan, oo. Are you sure? Ito, nagpapabati si Kuya Elmer Estelon. Happy birthday po. Happy birthday sa inyo. Uy. Pansit ito. Kailangan pansit. Pansit yan, ha? Saka si kaibigan dito ni Parin Joel. Sino to? Dating MMDA GM Lito Berhel de Dios. Okay. Arbor Day ngayon, ha? Or by the way, yes. Arbor Day, ang DNR po, magtatanim daw ng mga 90,000 seedlings. Okay. Simultaneous tree planting activity. So, nandyan si Mostrado niyan, bro. Ha? Nandyan ba? Wala eh. Wala. Diyan daw po ito sa Tanay, Antipolo, Baras, San Mateo, Rodriguez. Malapit pa sa Masungi at kung saan mga Ano na ho, lugar na under threat. Baka wala Yun na nga, imbes na magtanim kayo dyan, asikasuhin nyo muna yung mga problema dyan sa Masungi. Yan pagtatanim na yan po, it's all PR stunt. Yes. Alam natin yan. Nasusundan nyo ba paglaki ng mga punong yan? Baka wala na kayong pagtanim. Kinuwari na yung mga nandito. Pero maganda naman kasing press release to eh. Sa bagay. Di ba? Importante yun. May photo op yan. Photo op, lahat, etc. Puputulin din ang Yan nagtatayo po ng nga. farm. Arbor Day is a proclamation, presidential Yes. proclamation yan, ni President GMA. So every year, June 25, yan po ang ating ino-observe natin yan. Ayan. Ang gimmick ng DNR, magtatanim daw sila ng seedlings. Mga native trees dyan sa parting Rizal. Paano sa ibang parte ng Pilipinas? Sana meron Yung din. mga kagubatan na inuubos na. No. Wala rin. Ganun na rin. Yung mga geo-reserves. Yan. Yan. Yung buhol. Protected areas. Yan. Mga Protected areas. Imbes na PR gimmick, yun sana hinihintay natin. Makita natin yung programa sa pagtatanim ng puno, talaga namang masigla. Hindi. Tsaka parin Conrad, parin Joel. Kung yan pala alam ninyo na June 25 ay Arbor Day. Okay. January pa lang nagda-drum beat na kayo para citizens participation, community-based. Kailangan ba yun? Ba? Hindi, ba, sino ba itong sa DNR? Mga opisyal lang nila? At, Sila lang yan. Hindi. Maganda yung photo. Maganda ba? Oo. May mga volunteers daw. Ayan. Make it a local... Nationwide local consciousness. government-based consciousness. Hindi yung walang kaabog-abog. Bigla na, Bigla- uy! Arbor Day! Pala. Photo op tayo, photo op. Yeah.
Hindi. Kasi panayan travel kaya hindi maasikaso yan. Di ba tayo nung... Pasensya na Ewan kayo. ko kung kayo na ano nyo, sa probinsya. Pag grade school, parang Arbor Day, magtatanim talaga. Nagtatanim Maski hindi Arbor Special Day. Hindi Arbor Day. Ano talaga yan? Part of your program. Gardening, lahat, etc. Oo. Yung aming Rotary Club, meron kaming adopted school, yung Bagbag National High School. Nagtanim kami ng mga puno doon. Ang lalaki na ngayon. Bawat puno may pangalan. Ang pangalan, yung mga members natin. Ang ganon. Nakakatawa yung mga estudyante. Nilagyan nila ng pangalan yung tinanim na puno. So, Puro gimmick ang nangyayari dito sa Arbor Day. Kamukha ito, Manila Water. Meron ding gimmick. Naku, Symbolic gesture of commitment. anong ginawa ng symbolic gesture? Na they gathered at Quezon City Hall. wala kayong pagtatamnan doon sa City Hall. Tatamnan doon. Generations of Hope. Symbolic nga lang Symbolic. Generations of Hope, ha? Meron silang kahon na transparent. At doon sa kahon na yon na parang yung fiberglass na kahon, may mga puno. Ayun. Symbolic lang. Wag nang symbolic. Naklang waiting naman, Jericho. How Si Jericho to? How low have we fallen? Meron pa tayong billion trees movement. Aha. Nagpapaulan talaga tayo dun sa may anggat. Ikaw naman symbolic lang to. Hindi, makulimlim. At least kasama nila That's the right time mag-plant, ha? Oo. Kanyang maulan. MWSS Administrator Leonor Cleofas. Si Bobby. Bobby. At saka si CEO Manila Water CEO Bago yan. Jokot de Dios ba? Jokot. Yan. Symbolic lang. Tuloy, naalala tuloy natin. Hindi naman Kaliwadam. Doon kayo mag-ano, Bobby. Ipaliwanag nyo kaya yung kaliwadang Kaliwadang. kaysa mag-symbolic kayo dyan. Paliwanag nyo kayo na ibigay na ninyong notice to 4 billion penalties. pesos penalties. Puro penalties ang inaabot natin. Hindi. Disgruntled, ano yan, direct. Nag-feed niyan. Disgruntled. That employee. It's not disinformation, just disgruntled. Okay. Leak. Tatlo raw po sa mga Duterte, si dating Pangulong President Rodrigo. Ang bumungad Ano na nga ba balita. Rodrigo Roa. Rodrigo Roa Duterte. At saka ang kanyang dalawang anak, si Congressman Paulo. Polong. Or Polong. At saka si Mayor Sebastian Baste. Tatakbo daw po lahat ng senador. Ayan. Magkano gagastusin pag tatlo kaya? Baka naman cheaper by the dozen. By pwede. Ang alam ko, ang kumakandidatong isang senador, payat ang 1 bilyon. Kung bang tatlo kayo, that means kasya na yung 1 bilyon. Baka cheaper by the Cheaper by the dozen. dozen. Baka. Hindi kasi Hindi. Lalo na ang yan. mas malaki dyan, yung abot sa mga LGUs. Pag kumandidato kayo dito sa Pilipinas ng national position, yung mga LGUs kasama, kailangan nyo yan. Halimbawa, kasi ang isang mayor, merong command votes yan. Nanalo na siya, so mayroon na siya. Ang isang mayor, at least siguro 1,000 command votes. At oo, lalo. Yun yung mga sobrang loyal sa mayor na yon. Pag sinabi niya, eto, dito tayo, boboto na. Dito tayo. Boboto nila yon. Yung mayor na Maisingit ka doon sa command votes ng mga mayor na yon. Senador ka, ang laking bagay. yung Kailangan may hatag ka kay mayor. sinabi mong 1,000 votes, para namang Batanes lang yung sinasabi mo. Malalaki. Hindi, at least nga, at least. si- So, magkano abot mo kay mayor para maisingit ka sa Ano yan? senador? Voting population, Oo. percentage, tapos May rule of thumb ba Ganon? dyan? May rule of ganon. thumb. It is a Ganon- science-based. That's the math. Ha? That's the matter. Taan na. So, hindi naman sinabi ni Vice President Sara Duterte kung paano i-finance yung candidacy. Hindi. Pero yun ang unang pumasok sa Details isip na ko yan, eh. pare. Pero yun ang unang pumasok ko, 3 silang tatakbo. Ngayon, yan po ang sabi ni Vice President. Mayor. Hindi, VP pa rin siya. Hindi, 2028. 2028. Yun ang Si sinasabi. Bastira ang tatakbo ang presidente. Yun ang sabi ni Vice President Sara. Ngayon, analyze natin. Kung 3 sila sa Senado, anong magagawa nila doon?
Meron bang, well, Papabulanan, hindi nyo makokontrol na Senate. papabulanan nila yung mga pinagsasabi ni Leila de Lima. Ayun, mag-iingay. Masaya. Magkakasama sila ron. Okay. Alam mo siyang Hindi ko alam eh. Kasi alam mo, ang isip ko dito, it's another one of those trial balloons. At the same time, Kasi ang si Sara mahilig sa ganyan. Maski naman si dating presidente, may mga trial balloon na nilalabas siya na ganyan. at saka, Ako, ganyan ang basa ko dito. and it is necessary at this point for them kasi nga matindi yung dating nung ni Leila. Oo. Mayabang. Ay, mayabang. Hindi pala. Malakas. Malakas ang dating. dating niya. But that's Pero hindi. Meron pa bang naniniwala kay... pero at least. Ay, marami. Pare, Dami kong dami niyang kaibigan. European Sa media. Sa media. Yung Pero... parliament at saka yung mga US senators. Hindi naman bumuboto dito yun eh. Ba? Matindi ang nito. Ito po, Trumped-up charges. Ayan. Trumped-up charges. Ipatatawag daw si dating Pangulong Duterte dyan sa House. Naku. Kasama si Bato. Oo, pati si Bato. Doon sa investigasyon nila sa drug war. Naku, tuloy-tuloy. Extrajudicial killings. Talagang tuloy-tuloy ang ang politics dito. Clarify yan ni Committee on Human Rights Chairman Benny Abante. Ano sabi niya? Hindi ho namin sila lang iniimbita, hindi ho namin sila pinapatawag. Iniimbita lang. Kung pwede sila, okay. Kasi nag-react si Senator Bato dyan eh. Oo. Ano sabi? Hindi pwede kami interparliamentary yan eh. Katangahan niyang ginagawa niya. Yung Sa bawi ngayon, bawi ang House. iniimbita lang ho, sabi ni... Iniimbita. Kung pwede sila, di pwede. Sabi ni Abante, nagbago daw siya ng isip. Imbitahin niya na raw talaga. Yes. As much as I want to give due courtesy, they should face the people and hear their complaints. Yan. Yan ang sabi ni Abante. Ano sabi ni Bato, pare? Huwag naman. I sought the guidance from of the Senate President and he said, under present circumstances, there is such a thing as an interparliamentary court. Hindi raw siya pupunta. Siya pupunta. At ang advice daw ni Senate President Francis Chis Escudero, wag kang pumunta. If you have anything against me, bring me to court. Ang sabi niya, wala pa naman daw formal na invitation. So, sa media lang lahat ito. Ano makukuha natin doon? Pakulo. It's just, para rin yan yung mga Kung puro sa media lang nangyayari yan, anong conclusion natin? Hindi ba pakulo lamang yan lahat? Panahon ng pakulo ngayon, alalahanin po natin, palapit na ng palapit ang 2025. Mag-aagawan na yan sa spasyo, sa media. So, kanya-kanyang pakuluan na yan. Nauna na si Sara. Ngayon, sa House naman, na binalikan nila si Sara, patatawag namin niya si Duterte. Ayan. At ang hinaharap pa ngayon, ang gusto nila, magharap daw si dating Pangulong Duterte at itong si dating Senadora, Leila de Lima, diyan sa House Inquiry on Drugs. Yan ang sobrang pakulo na yan. Inquiry ho ito, hindi ho kayo director ng pelikula. Ha? Kasi yun yung... Eric Mati ba yan? Right camera action. Kahit si Eric Mati, hindi mangangahas. Patatawag out of si out of President script, tsaka si... out of script ba yan? Invited daw po as resource person Ayun. si former Senator Leila de Lima. Hindi na siguro kasama si Ronnie. Hindi, siya lang. Hindi. Siya lang. Hindi na kasama. No? Paano walang bodyguard? Huwag siya sumama doon kasi mag-iiba ang pag-uusapan. Tsaka hindi naman magsaserve ng banana cue. This is a serious discussion. Walang royalties dyan. Walang, hindi pwede yun. So pa woman. Kailangan daw na showdown.
Ako, sino nagsabi kailangan? Sabi nila. Ikaw naman. Ang daming problema ng Pilipinas. Pare, kung ikaw, gagawa ka na rin lang. Ang daliri yung isa. Hindi nyo sila naiintindihan eh. Taas na ng presyo ng Kaya, bigas. intindihin mo, Joel, kailangan ng pakulo. Eh di itong, alin ba mas magandang pakulo kung magpagsasabungin mo si Laila. At saka si President President Duterte. Kasi daw yung Davao Death Squad. Squad, nagsimula. Marami raw alam si dating Dating senadora. senadora. Yan. Okay. Itong nangyayari ngayon ng pakuluan, dapat Pakulo, kung sino man ang sa inyo may kaibigan kay Secretary Vit Aguirre, paghandain nyo na. Oo. Susunod na siyang pakuluan. Oo. Papakuluan. Palalambutin. Nasaan ka man? Papakulo. Kung nasan ka man, sex. Sedvic Aguirre. Oo. Aguirre. Maganda ka na. Ikaw na ang next. Napapakuluan. Ayan. Ito kasi very vocal to regarding the Dilima case. Hindi, saka Diba yung nag-withdraw? siya talaga. Yung nag-withdraw yung napakalaking tao, nag-withdraw ng kanya statement. At ang sabi, kasi daw tinakot siya ni Aguirre. Oo. Paano tatakutin niya? Doble ang laki niya sa akin. Ano yan? Matatakutin? Military pa. Di ba? Ano to? Person of authority. So, paano kaya ito? Saan mauuwi ito? Sa dami-dami. Ito, bigas. Problema ang bigas, pare. Ano yan? Alin, yung Rice Romualdez. From one, hindi, puro ganito ang pakulo from one pakulo to the other yan. Yung crime ng Pogo, hindi pa natin naasikaso. Yung scam, na sobrang dami na nabibiktima. Asa na solusyon natin dyan? Aling scam? Yung Ha? aling scam. Digital scam? Yan nga, internet scam. Sinabi ng PLDT, they have addressed ilan 500,000 mga scam. So what? Meron pa rin. Hindi, pero tuloy ang kanilang Ay, nako. sugpo. 8:30 na umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. June 26, 2024. Good morning uli sa inyong lahat. Morning. Eto, pare. Good morning. Meron naman daw nangyayari sa Kongreso. Nag-meeting po kahapon yung LEDAC. Ano ba ito LEDAC na? Legislative Executive Development Advisory Council. Ayan. Priority. Kung ba, yan po yung liaison between the Malacanang and Congress. Yes. Kung ano mga batas ang gusto ng executive at gagawin ng Kongreso. Ayan. 10 daw ang priority bills. Para mapabilis. Totoo bang ginagawa nila yan? Well, nagmi-meeting. Ano yung nagmi-meeting? Hindi, over this Nagmi-meeting. 27 bills. Tapos nagmi-meetingan, ano ba talagang priority natin? Ang sabi po ng presidente sa kanya social media posts, yan daw mga priority bills na yan, gusto niya matugunan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. At tapos magkaroon ng mga trabaho to create jobs. And therefore, reduce poverty. In other words, ang sinasabi ng presidente, ina-address niya yung pinakamatataas na concerns ng taong bayan Yes. ayon sa survey. Hindi niya po sinabing West Philippine Seas Wala. or ICC investigation Wala of Duterte. Hindi po ganon. Okay? Yung China tension, hindi niya sinabi. Yan tatlong yan ang mga binanggit niya. At ayon sa survey, yung tatlong issues na yan ang malapit na concern ng taong bayan. Okay? Pero tinitignan ko pare yung mga priority bills. Mukhang hindi. Parang hindi yon. Hindi tumutugma. Hindi tumutugma. Excise tax on single-use plastics. Di ba meron na to?
Well, ewan ko kung Baka amendment yan. paano bababa ang presyo ng bilihin dyan. Philippine Capital Markets. Yan, Philippine Capital Market, nandito nga. Right of way. Ayan. Single-use plastic. Mining. What about my... Amendment sa IPIRA. Ito. Yan. Yan. Sigurado. Kaya power, okay. IPIRA. Kailangan natin yan. Create. Yung create sa tax incentives. Yan. Employment po yan. Amendment sa rice tarification law. Nako. Yan. 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 Magkakatalo dyan. Kasi po nakabara yan sa Senado eh. Pinakiusapan siguro ng Presidente, Senate, asikasuhin Asikasuhin nyo naman to. importante ang bigas. Okay? Merong pare, nag-release ng statement yung mga farmers dyan. Yan daw pong rice tarification law. Hindi pala. Congressional Policy and Budget Research Development. Ano ba ginagawa nito? Congressional Policy and Budget Research Development. I-think tank to sa loob ng Kongreso. Sa loob ng Kongreso. Ayan. Naggawa sila ng study at nakita nila sa study, yan pong rice tarification law at saka yung Rice Competitive Enhancement Fund, hindi naman daw po nakapagpataas ng production natin ng bigas. Mabigat ang conclusion. Mabigat ang conclusion. Kahit na raw po malaki-laki ang pondo, Yes. Malaki ang binuhos dyan. wala silang nasilip man lang na indikasyon na tumaas ang ating produksyon ng bigas. Kumbaga po, meron nang bobola sa atin. Sabi kasi ng Philippine Statistics Authority, Parang maganda. Bumper harvest. Bumper harvest eh. At yan po sinita na yan ng mga ng FFF, Federation of Free Farmers. Kasi nakita nila ilan yung inventaryo Oo. na natitira versus the initial inventory claimed by the PSA, tapos ilan yung consumption, ang konti na lang na natira. Ibig sabihin, yung unang estimate ng inventaryo ay overstated. Meron pong palaman. At yung palaman na yon, claim ng harvest. Yes. Na hindi raw totoo. Okay? Eto, kinonfirm ng Congressional Policy and Budget Research Development. Walang nangyari. Walang nangyari. Nako. Paano yan? Lalo na naman magkukumahog si RC. RCEP? RC. RC. Bakit? Kailangan talaga na. Wala palang nangyari eh. Kailangan talaga napatayin na yung mga farmers. Wala talagang mangyari. Grabe. Grabe ang ano niyan. At yan, magagamit yan. Twist eh. I-twist na naman. Nakita nyo na? Wala palang nangyari. Di mag-import tayo. Dapat daw po yung RCEP by this time, observable na yung effect niyan. Ilang taon na eh. Tagal na yan. Buhay pa ang mga original auto. Patapos na nga eh. Patapos na, wala pa raw po sila nakikita. Observable. Observable. Okay. Anong gagawin natin niya? Kaya gusto nga amend dyan eh. Gusto i-amend dyan rice tarification law. Pero po, it's facing resistance in the Senate. Hindi ko maintindihan bakit pare. Ano daw ba dahilan dyan? Ba't ayaw ng mga senador? Well, unang-una, ganun pa rin yung kanilang issue. NFA is a corrupt ridden agency yan. Hindi dapat ibalik. Hindi dapat ibalik yung mga poder niyan. Di gumawa kayo ng rules and regulations, mechanisms para ma-avoid yung corruption. Kasi corruption will never be legislated out. I know. Pero just to minimize it, gawan nyo ng sistema. What I mean is, kung ang magiging issue nyo lang, para hindi ay makatrabaho ang NFA at pakasama dahil sa market. May corruption. Dahil may corruption. Wala. Di tanggalin na rin natin yung Senado. Lahat na. Dahil may corruption din dyan eh. Paano kaya Ano yan? Hinihingi po ng Presidente
yung amendment sa rice tarification law sa Kongreso, I think it's a tall order kasi nga napakalakas na resistance sa Senate. I don't know if President Chis Escudero can deliver on this. Yung EPIRA law Ganon din. ay naku po, They will deliver, pero mahigit 20 taon na yung EPIRA eh. they will say, Mr. President, we delivered. I-water Ito yan. down. Malasado nga. Nalasado. Parang itlog. Parang itlog. Sa halip na masarap yung pagkain mo, Alam mo malasado. Wala. Yung itlog, meron bang sagi sa bayon? Wala naman. Yung Malasado lang talaga. Aros alakubanan na yun. Itlog at saging saba at giniling, Aros alakubanan yun. Ross alacoba. Alam mo yung gravitas o yung importansya ng LEDAC, mas malaki kumpiyansa ko nung panahon ng kauupo pa lang, bago pa lang yung administrasyon, di ba? Mas merong Ngayon dating. 3 years later? O ano, 2 years. 2 years. later? Hindi nga, puro parang press tingin release ko, eh. Oo walang... Yung land use act ba, nandyan, nawala, no? Wala rito, wala doon sa hindi. Yung, yung EPIRA po, ang daming dapat baguhin dyan. Ipira, pao. Dahil yung EPIRA, naipasa yan, sa sobrang lakas na lobby, nagkandaloko-loko yung EPIRA na yan dahil, halimbawa, yung pass-through, pass-on. Kapag halimbawa, mataas ang gastos ng isang power company, tumaas. Automatic, ipapasa sa atin yon. Whether or not, mismanagement ang cost. Ang may problema. Saan ka naman nakakita ng ganung batas? Sobrang pabor na pabor sa mga power companies. Isa yun, ha? That's yung minala nilang gobyerno in that particular Bawal! minala. Absolutely no participation. Hindi man lang para maging taga-table. Walang ganun eh. O kaya yung yung parang emergency standby. At saka yung mga missionary. Halimbawa po yung mga islands. Hindi naman papasukin ng private sector yan dahil Walang kikitain dyan. Walang yun. Wala rin yun. Hindi pwede gobyerno. Kailangan kita eh. Di ba? Walang kita. Mag-CSR sila ron. Corporate Social Responsibility Project. Asa ka pa. Mga maliliit na lampara. Asa ka pa. Meron. Fire price. So hindi Fireflies. Ayun, fireflies. So sino mag-aasikaso doon sa mga... Kamukha po yan, Mindoro. Alawan, laki ng problema sa power niya. Kung pumasok, let's say, Napocor at tinira yan, di ba? Bakit hindi pwede yun? So yung EPIRA, isa po yan sa mga batas na gusto. At saka yung rice tarification law. Yung create naman na yon kaya naisali dyan dahil naglalabi yung mga matagal na nagpapasasa sa incentives. Gusto nila, happy days are here again. Gusto nila, bakit yung mga mita at lahat hanggang 2028? Ngayon, anong diferensya? No? Kami. Teka muna, pare. Ito bibigyan kita ng palaisipan. MITA. Meat Importers ang pangalan nila. And traders. Sa lahat ng asosasyon, wala ako nakikitang sinisigit siyang meat importer. Talagang tahasan. Nilalabas nila, talaga kami, pro-importation kami. Meat importer, yung pangalan na yan. So, Hindi nila tinago. hindi na tinago. Dapat ang asahan natin sa kanila, talaga maglalabi sila for more importation. Dapat asahan yon. Ang hindi ko nagugustuhan dyan, pinapabura ng NEDA. Kumbaga, kakampi nila yung gobyerno. Alam mo na sa pangalan pa lang, ang aim niyan, tumaas ang importation. Hindi sila kikita pag wala importation eh. Ang sinusubsidize nila yung mga magbababoy sa ibang bayan. Meat Importers and Traders Association. Hindi man lang meat trading na lang sana. Oo. Para hindi masyadong Kasama halata. pang domestic eh. Pero alam mo, dahil sa mga nangyayari yan, tapos tatakbo sa mga sila Duterte, Brood, itong ating kaibigan, itatapon na niya yung gulok si Marlene Ronquillo. Bakit? Magtayo na lang daw sila ng isang
tunay na party list para labanan ang mga Importers. Oo, at yung mga gaya nila Balisakan at mga ano daw, yun. Magtatayo na lang sila ng Tunay, gaya ng gaya nung ba't kinukote niya rin sila Luis Taruk nung mga panahon nun? Ganyang klase. Hindi nga eh. Carry the cudgels, gaya sa kanila, mga Nandyan na yan. Nandyan na yung mga sinag. Nandyan na. Yung tunay. Yung FFF. Nandyan na yung mga yan eh. Yan ang kanilang yung proteksyon para po kasi lugin-lugi ang ating agriculture sector. Lugin-lugi when it comes to policies. Walang boses. Boses. Oo, kaya sila nagtayo ng mga ganyang organisasyon para makasali man lang. Meron Discussion may ng mga party list na nandiyan na ngayon. Abono, Agri. Hindi, sabi nga Anong niya, ginagawa, sabi ni no? paring Marlene, hindi daw totoo yung mga yan. At he inspired siya nangyari sa India daw na yun ang mga nagtulak i-chasten si chasten, that's a good word. Si Modi, yung Prime Minister doon. Sabi po ng Masyadong optimistic tong si okay ito. hindi nga yung napakataas ng expectation. Nothing to do but hope na yan eh. Oo, pare. Wala na yan. Eh, parang ano na lang tayo. Okay yan, diniscard niya muna yung gulok, pare, at he will throw his hat. Yes. Parang nauuwi tayo sa kailangan na lang natin ng miracle Parang papunta para na tayo. maayos tong ating agriculture. Parang papunta na tayo dun eh. Ang taas dati na expectation, na-appoint itong si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Diyan. Pinaglalaban niya ba? Wala siyang boses. Wala rin siyang boses. Talo siya. Sila Balisakan. Talo siya doon. Talo siya. Economic managers. Nung nga, na 1 year nga naging agriculture secretary si presidente, iniikutan siya. Yun. Ano nangyayari dyan? Food security po ang problema natin. Di ba? Even abroad. Yan ang problema nila. Food security. Food insecurity. Sa Amerika, alam mo ba, 20% ang food insecurity ng mga tao. Amerika na yun. Despite the fact na sila, yun ang totoong mga bumper harvest yung mga... Industrial agriculture ang ginagawa nila, which is harmful to the environment. Ayan ang pinapabura ng mga importation policy natin. Yung mga nakakasira ng kalikasan na practices sa agriculture abroad, inaayunan pa natin dahil binibili natin yung kanilang mga produkto nila. The best yung policy na yan ni Balisakan. Hindi ba? Imbis na mag-isip ng strategy talaga to strengthen Ang farmer. pinaglalaban po ngayon sa buong mundo, yung sustainable agriculture na sinasabi. Sustainable ba yan? Import tayo ng import. Etong si Secretary Laurel po, nangangako daw siya. Sa Nobyembre, magpipetition siya na ibalik yung taripa sa bigas. Sa Nobyembre pa yun. At may kondisyon. If in an emergency. Kapag bumaba daw sa 42 pesos per kilo, ang bigas, magpe-petition na siya na ibalik na yung taripa. Nangangarap ka, Secretary. Hindi po babalik sa 42 yan. Yan ang sinasabi ng mga economists and everything. So, para saan itong statement niya na to? Pampalubag loob? Sabi ko sa iyo, pare, hope springs eternal. Pampalubag loob. Even if it's not a strategy, it is eternal. Nagsalita po si Secretary Chu Laurel doon sa press conference ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. At yan ang kanya sinasabi. Sasali daw siya sa petisyon kapag bumaba na yung bigas sa 42 pesos per kilo. Nasaan ba ngayon? 56? Konti lang pala. 14 pesos per kilo lang ang hinahabol. Malalaman natin mamaya doon sa MOPC forum. Kung itong mga sinasabi nila na magiging priority, etc. Ay, Justification, anong gagawin, anong roadmap ng ating investments and economic affairs special assistant. saan yun?
Meron eh. Na MOPC. mag-guest siya, no? Mag-guest si Frederick Go. Frederick Go. Ako nagsawa na ako sa mga ganyan eh. Kasi puro mga vision ang naririnig natin. Puro plano, puro pangako. Sinasabi ko nga kailangan natin ng problem solvers sa gobyerno, lalo-lalo na sa cabinet. Hindi puro vision na sinasabi. Magbibigay daw siya ng solutions. Ha? Sabi niya, I promise that solutions, not vision, will be Baka we will have ma-ambush lang sa ni Tony Lopez doon. Siguro, sa open forum. sa open forum. Sa open forum, wala siyang magagawa dyan. Oo. Pero nangako din naman daw si Secretary Chu Laurel na tuloy-tuloy daw yung pagtulong nila ng ayuda sa farmers. Yan. Anong ayuda yun? Bibigyan ng mga libreng inputs. 2 sako ng fertilizer sa bawat hektarya. Yung mga ganon. By the way, So, tuloy-tuloy daw yun. mabanggit ko lang, may nakausap ako again doon sa event kagabi. Galing Taiwan, sila? Sinabi niya sa akin, even the youth in Taiwan, marami sa kanila na ayaw na mag-farming. But the government has a program na talagang to incentivize sila. Oo. Na maliliit yung mga... Parang misleading yung mga statement na yan cold storage Yung youth ayaw contract farming. Hindi, yung youth ayaw mag-farming. That's not true. That's not true. Not Bigyan mo true. lang ng... Yung mga farmers, yung anak nila, ayaw mag-farming. Pero yung mga ibang kabataan sa US, ganyan ang trend, nagpupunta ngayon sa farming. Pero ang gusto nila, yung sustainable. organic, ganyan. Tapos may sarili. Well, not really organic. Basta yung sustainable. Pwede naman gumamit kasi ng chemical, pero hindi kamukha ng industrial ngayon. Hindi. They eschew that. Kasi pag may problem, ang ating naging costumbre sa agriculture, pag may problema, patayin mo yung problema. Problema ang damo, patayin mo yung damo. Problema yung peste, patayin mo yung peste. Hindi daw ganun dapat ang agriculture. Lalabanan mo yan through in their own field. Hindi mo mag-i-introduce ng panibagong problema kasi pang pesticide, panibagong problema yan. Hindi gusto Nasisira yung lupa. Hindi gusto ng mga gadambuhalang kumpanya. Ayun na nga, mawawala. Yung industrial agriculture. Industrial agriculture. Pero, there is a way by sa industrial agriculture na sustainable and organic ang workout. Meron. There is. Meron. Pwedeng gawin yun eh. At saka po ngayon, talagang ang trend, makikita natin. Maski dito sa Pilipinas, nangyayari na yan. Yung mga maliliit na farms, nagugrupuhan sila at kinokontak nila yung end users mismo. Halimbawa, hotel, restaurants. Ano mga gusto nyong sikano? Sa Cavite, sa Silang. Parang 5 million per hectare ang kanya kinikita eh. Kasi ang kanyang kliyente, mga restaurant, mga hotel, kung anong kailangan nyo, yun na ipuproduce ko. Ganon eh, di ba? Ganyan ang trend ngayon. Eat local. Ngayon, paano mong palalakihin yan at magiging nationwide yung movement na yan? Wala tayong naririnig sa ating agriculture secretary. Kasama na nga daw yung aside from the regular things na ginagawa nila, fertilizer, pesticides, etc., etc. Pinamimigay daw yung fertilizer yun ang sabi niya. Ang sabi naman ng mga farmers, nasaan ang fertilizer? Hindi naman nakakarating. I-update nila yung nila sa technology. Kagaya na yung pagbibigay ng app para maano nila kung ano yung Anong app? Application, IT. Hindi. Meron ba internet doon sa mga farm areas? Consolidated. So, pupunta sila doon. Aanin mo yung app kung wala namang internet. Wala palang signal doon sa... Paano yan? Hindi, maglalagay nga sila ng satellite-based na app. Sabi po ng Department of Agriculture, ang presyo daw ng bigas ngayon, 49 na lamang per kilo ng regular. At 51.50 ang well-milled. Okay. Pwede daw bang bumili sa Department of Agriculture ng bigas? Doon na lang, Meron silang kadiwa doon. Kadiwa. Pwede daw ba doon na lang bumili? Quezon Circle. Quezon Circle. Nila. 51.50 ang well-milled.
Ang regular, 49. Baka naman pwedeng doon na lang tayo bumili. Oo. Tawagan po ninyo yung Office Secretary Laurel at saka ni Assistant Secretary Arnel de Mesa. Doon. Pwede kayo bumili doon. Ano pa yan? I-deliver sa inyo, right at your doorstep. I-deliver pa, ha? Totoo ba yan? Si Yusek de Mesa. Baka may maniwala sa Ulaanan dyan. yan, ha? Baka ano. Ulanin ng tawag yung opisina. Tawagan po ninyo, pinakamaganda. Veteran, ha? Oo. Ayan daw Kayo po bumili. eh. Ano ba to? Nanoloko ba to? O hindi ko maintindihan kung anong... Dapat sa retailer, sa mga palengke, tingnan na ninyo po yan. 49 na lang daw. So, yung expectation na mabubuhay ang agriculture na naging secretary itong si Chu Laurel, namamatay na po. Wala na. Kasi yan ang mga narinig natin eh. Unti-unting... Asan yung mga pangako mo noon? Nung ikaw Pag napupunta sa... will hit the ground running. Sa government bureaucracy, parang nalala mo ng sistema no? Biglang maya-maya. Ayun na, nalunod na. Sabi, may nag-comment sa akin Nahihimay. Totoo bang pinaglaban niya yung mga farmers sa tariff issue? Laban naman siguro. Sabi niya, kung talagang pinaglaban niya, dapat nag-resign siya. Dahil sama nung, okay sa inyo? Parang direct assault on your, di ba, department na... Hindi, it's better to be engaged. You have to be inside. Ganun. To be able to effect change from within. Ngayon, nagbago na yung tono niya Ano sinasabi na niya? Susuportahan niya raw yung pag-increase ng tariff kapag bumaba na yung presyo ng bigas. So... Nagbago na ang tono niya. dati kasi 50 siya eh. Oo. 50% dapat ang tariff niya. Hindi 35. Hindi 15. Hindi 15. 50. Baka lang nagkamali ng dinig. Yun ang kanyang statement. The original statement is that I was for 50% tariff rise because we would like to promote our local production. Yun ang kanyang statement eh. Ngayon, nagbago na. Ayun na lang. Ano na nga yung statement niya? Kapag bumaba... Pag bumagsak sa 42 pesos per kilo, magpipetition na raw siya na itaas ulit ang tariff. Good luck sa'yo. 9:01 ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.